Han, Takaraku. What's up guys, Doc Reggie here. At ito na naman, lumabas na naman tayo. Ngayon, we are in Tanay, Rizal. Medyo tahimik yung ano ko ngayon na yung mic. Hindi ako pwedeng sumigaw. Okay? So, anong pag-uusapan natin ngayon? Ha? Pag-uusapan natin is difference ng yung the usual na dating Gore-Tex implant na alam ninyo versus Surgiform. So marami na nagtatanong, no? Surgiform. Doc, anong Surgiform na ba ginagamit mo? Yon, alam nyo ba yun kung ano yon, 'di ba? Anong difference? Okay. Yung old na Gore-Tex na alam natin na sometimes yung medyo mas affordable na Gore-Tex implant siya pa yung nag-shrink. Okay? So, tandaan nyo yun na ang pagkakaalam ng lahat is si Gore-Tex nag-shrink pa eventually. Tapos, sabi nila, according to the clinical data, statistical data, may chance pa na mag-rejection. Siyempre, implant pa rin yan di ba? Synthetic implant. May chance ng rejection, mga 1 to 2%. Okay? Ngayon, lumabas ngayon si Surgiform. Si Surgiform is another type of synthetic implant na EPTFE rin. To. Pero, sabi nila, ginawang mas compact. So, ibig sabihin, porous material pa rin siya. Porous material, which is one of the most biocompatible implants, medical implants na pwedeng gamitin sa tao ngayon. Pero since mas compact, mas less ang chance na nagsishrink siya. So kung ano na yung na-carve, kung ano na yung shape, yun na yun. Sabi naman ng company, yung implants na yun, the Surgiform, sobrang baba na ng chance ng rejection. Almost na yung pwede nyo nang sa walang bahala. Pero, sabi namin, mga surgeons, na huwag niyo sabihin na ganun, na zero rejection. Kasi, foreign implant pa rin yan. No? Yun ang reality. Pero, so far, wala pa kaming naging problema sa ganyan. About rejection, ha? Infection, nandyan pa rin yun. Kasi surgery pa rin yan Nasa pag-alaga pa rin ng sugat yan. Okay? Ngayon, sabi nila, most biocompatible. Ibig sabihin, mas maganda yung kapit niya sa ilong. Mas maganda yung stability niya. Okay? Tapos, hindi na siya nagsishrink. Yan yung best na feature niya. Pero, ang difference lang, yung implant na to, mas matagal siyang feeling na mas matigas. Okay? Magiging hard feel siya pag hinahawakan nyo yung ilong nyo. Kaya lang, mas okay na yun kesa sa, okay, ilang buwan pa lang, doc, medyo parang natural na yung feel. Pero eventually, may chance yun na mag-shrink. Bababa pa siya dun sa intended na height. Kaya ka nga nagpa-nose lift kasi nga gusto mo ma-lift. Okay? Si Surgiform naman, mas matagal lang siya na feeling na matigas. Pero pag nalampasan mo na yung full healing ng rhinoplasty, dapat alam nyo na kung gaano katagal yung full healing, ha? Paulit-ulit na ako dyan. Okay, pag nalampasan mo na yon, stable na yan. Kala mo parang natural na ilong mo na yon talaga. So, ganun yung magiging, hindi naman disadvantage, pero yun yung pagdadaanan mo if Surgiform. At ang isa pang cons niya is, mas mahal siya syempre kasi mas bagong technology yan, mas high quality ang pag-prepare sa ganyang material. Pero please know na ako, Surgiform na lahat ang ginagamit ko. Okay? So, may palaging question na laging umaaligid, no? Dumadating sa akin. Doc, ayoko niyan, natatakot ako. Ano ba talaga yung implant? Ayan, okay. So, yun yung problema ninyo. Kasi, kaya kayo natatakot kasi kulang yung knowledge nyo. Okay. Una,
manood kayo ng mga videos ko, no? I-like nyo na rin, mag-subscribe para pag may bago, malalaman nyo kagad. Tulad nito, okay? Ngayon, huwag kayo masyado matakot sa implant. Ang purpose natin para magpa-rhinoplasty is to improve yung shape ng ilong. Kung, Dok, walang implant, ayoko. Ear cartilage lang. Okay. Pero yung ilong mo, hindi pwede doon. Ang baba ng bridge, ganyan. Wala ring mangyayari. Wala ring sense. Wala ring kwenta. No? So, listen to what the evaluation ng mga allied health natin, tsaka ng mga surgeon. Kung ano ang babagay sa inyo. Ngayon, bakit kayo matatakot? Hindi naman multo yan. hindi ka naman kakagatin yan. Biro lang. So, huwag kayo matakot sa sa infection kasi nga sabi ko nga ngayon may bago ng mga technology. Mababa na ang chance ng problema ng infection. Basta sundan niyo lang mabuti ang aftercare natin. Okay? So, si aftercare, ano ko na yon? Ako na nag-i-instruct nun. Iba-iba kaming mga surgeon na gumagawa. So, listen mabuti at follow your surgeon sa aftercare. Very important yun. At least sa akin, very important yun. Diyan nakasalalay yung success ng mga rhinoplasty natin at any cosmetic surgery procedure. Okay? So, huwag kayong matakot sa implant na, Dok, nakakatakot kasi implant ganun. Wala kayong dapat ikatakot kung naiintindihan nyo na bago pala yung implant, bagong technology, safe naman pala siya. At yung ilong ko, kailangan ma-lift din yung bridge at para ma-prevent yung pinokyo, no? Kasi minsan may mga ilong na pag walang implant, gumaganon. Gumaganito. Nagpipinokyo. Okay? Nag-upturn. Minsan nga may implant pa nga na kahit may implant na, grabe, gusto talagang gumanon. So, tinatry natin as best as kaya ma-prevent yon, pero may mga ilong talaga na ganon kahirap i-reshape. Okay? Basta ang ilong medyo mababa ang bridge or kahit may bridge pero sobrang kapal na ng tip at malapad yung alar, sigurado yan, gaganon yan. Kung wala kayong implant, wala akong pangtukod to reshape the nose. Okay? Tandaan nyo yan. So, sana makinig kayo dun sa advice. Ngayon, kunyari, Dok, ayoko talaga ng implant. Ayoko. Kasi sa trabaho, may reason kayo. Pwede naman akong pumayag, no? Just explain your reasons. Kasi gusto ko naiintindihan ng pasyente na kung no implant yung gagamitin natin, okay, sige. Pero yun nga, may chance na hindi ko reshape maayos yung ilong. Okay? Kasi nga, wala akong implant eh. Wala akong pantukod, di ba? Ang gagamitin ko lang, ear cartilage, para sa tip lang yon. Hindi siya pwede sa bridge kasi maliit lang naman yung ear cartilage, no? Sa bridge, kailangan niya talaga ng implant. Okay? So, yun ha. Please, watch the videos para mabawasan yung anxiety ninyo. Ang tawag ko doon is ignorance anxiety. Ibig sabihin, anxious kayo, natatakot kayo kasi hindi nyo alam. Halos lahat ng mga patient ko na nakapanood ng mga videos, wala silang anxiety, go kagad sila. Kasi naiintindihan nila anong pinapasok nila, anong i-expect, paano ang healing, gaano katagal. Magagaling yung mga patient ko na yan, no? Pag hindi pa nakakapanood, halata ko kagad, no? Na may mga tanong na nasagot ko na supposedly. Pero tinatanong ulit, alam ko na hindi pa napanood yun. Or napanood, hindi naintindihan, ulitin lang. Okay? Pero kunyari, wala tayong manood, o sige, magtanong lang. Pero best na yun yung mga videos kasi may ko nun may visual aids, may guides, may nakikita nyo kung ano yung mga nangyayari. Okay? So, yun lang muna yung pag-uusapan natin. Medyo wala nang ilaw, dumidilim na. So, try natin gumawa ulit ng another video tomorrow. So, peace, love you, see you guys!